Hi, isa ka ba sa mga nagrereklamo o nakakaramdam ng pananakit ng balakang, hirap umihi at kung ano-ano pang sakit dulot ng kidney malfunction? Malamang hindi mo na-maintain ang mga good habits para mapangalagaan ang kalusugan ng iyong kidneys. Napakahalaga na malaman natin o isapuso natin ang kalusugan ng ating mga kidneys upang hindi lumala ang sakit kaugnay dito. Huwag na nating antayin pang masira o lumala at humantong sa paggasta ng malaking halaga para sa pagpapagamot. Maswerte ka kung may pera. Paano kung wala? Hindi basta-basta ang perang kakailanganin para sa pagdialysis or else para sa kidney transplant. At take note, kahit may pera ay hindi pa rin sigurado kung mabubuhay ang pasyente. Kaya, mas mainam na alagaan natin ang ating kalusugan dahil prevention is better than cure. Kaya samahan niyo ako sa video na ito. Alamin at isapuso natin ang mga good habits sa pagpapanatiling healthy ang kidney. Narito ang mga good habits upang mapanatiling healthy ang ating mga kidney. Mga habits na magpapalakas ng ating kidney function. Starting your day with healthy habits ay mahalaga upang mas bumuti ang function ng kidney. Simpleng rutina o gawain sa araw-araw, gaya ng proper hydration, ugaliing uminom ng sapat na tubig, balanced meals, and stress management can help keep your kidneys in optimal health for years. Huwag masyadong dibdibin ang mga problema dahil pag stress ang isang tao, kidney ang isa sa pinakaapektado nito. Kaya laging tandaan, pagising, una, drink water. Start your day with a glass of water to rehydrate your body, flush out toxins, and support proper kidney function. Staying hydrated is essential for kidney health. Alam naman natin na malaki ang papel ng tubig sa katawan natin, kahit sa buong mundo, dahil yan ang bumubuhay sa atin. At syempre, ito ang ginagamit para malinis or luminis ang katawan natin. Kaya, stay hydrated. Number 2, exercise regularly. Napakasarap sa pakiramdam kung maaga pa lang or umaga pa lang or pagising mo ay nakapag-exercise ka na. Kahit simpleng exercise lang, kagaya ng stretching, yoga, brisk walk, or yung simpleng paglalakad hanggang pabilis ng pabilis. Yun ang ibig sabihin ng brisk walk. To enhance blood circulation, reduce kidney strain or pagbabara o bradong kidney, and support overall kidney health and function. Number 3, pagkaing nakakabuti sa kidney. Napakahalaga na kumain tayo ng mga pagkaing nakakabuti sa kidney, kagaya ng berries, green leaves or green leafy vegetables, and olive oil sa breakfast to curb inflammation and provide a healthy basis for optimal function of the kidneys. Number 4, eat a balanced breakfast. Pumili ng mga pagkain na mayaman sa nutrients kagaya ng prutas, mga whole grains gaya ng seeds, and healthy fats gaya ng pagkain na mayaman sa omega-3 or fish oil or shark oil. So nourish our kidneys and give it the right amount of nutrients needed for proper function sa maghapon. Number 5, take probiotics or herbal teas. Ang probiotic na iniinom natin ay mahalaga sa tiyan, lalo na sa kidney natin, gaya ng Yakult, Delight at Tuba. Karagdagan pa, mahalaga rin ang pag-inom ng tea, gaya ng dandelion root tea, ginger tea, mango leaves tea, at marami pang ibang halamang gamot na pwedeng ilaga at inumin upang matanggal ang dumi at matunaw ang bato sa kidney natin. Probiotics and herbal teas will support kidney detoxification, reducing inflammation, and promoting kidney function. Number 6, monitor blood sugar levels. Laging bantayan ang pagkain, meaning to say, piliin ang mga pagkain na glycemic or ibig sabihin pagkain na hindi magpapataas ng sugar level sa katawan. Sa madaling salita, bawas-bawasan ang pag-intake or pagkain ng matatamis upang hindi masira ang kidney. Now you know.
Bawal ang sobrang intake ng matatamis at sobrang alat. Dapat balance to enhance general health of kidney. Number 7. Maintain healthy blood pressure. Engage in yoga or meditation to ensure healthy blood pressure. This is highly essential for healthy and proper working of the kidneys. Nakakabawas kasi ng stress ang yoga or meditation. Kaya pag ang isang tao ay hindi stress, healthy din ang kanyang kidney. Number 8. Avoid caffeine overload. Sabi nga, lahat ng sobra ay masama. Kaya limitahan ang pag-inom ng mga inumin na mayaman sa caffeine, kagaya ng kape, soft drinks at energy drinks. Ayon sa research, limit your caffeine intake in the morning to prevent dehydration, reduce kidney strain to maintain proper hydration, which is vital for kidney health. Number 9. Deep breathing. Engage in deep breathing exercise to relieve stress, enhance oxygen flow, and support kidney health by improving circulation and organ function. Kung napapansin nyo, sa tuwing mag-inhale and exhale tayo, ay gumagaan ang pakiramdam natin at masarap na maluwag sa pakiramdam. Kaya nababawasan ang stress na daladala natin at gumaganda ang daloy ng dugo at oxygen sa katawan. Kaya pag healthy ang ilang organ natin sa katawan at walang stress, syempre, healthy din ang kidney natin. Number 10. Limit salt intake. Iwasan ang high sodium foods in the morning to prevent fluids retention, reduce strain on your kidneys, and maintain balanced kidney function throughout the day. Alam naman natin na maganda sa katawan ang sodium, pero kung sobra-sobra sa alat ang ina-intake natin, ay makakasama ito sa ating kalusugan. At unang-unang maapektuhan ito ay ang kidney natin, dahil siya ang sumasala sa lahat ng pinapasok sa katawan o kinakain at iniinom natin. Kaya, pag naaabuso o hindi natin inaalagaan ang kidney natin, ay unti-unti itong mag-malfunction hanggang sa tuluyan ng masira. Kaya marami ang gumagastos ng milyon para lang ipagamot o para sa kidney transplant. At pahirapan pa, kaya marami ang namamatay. Kaya hanggat maaga, sabi sa kasabihan, prevention is better than cure. Kaya alagaan ang ating mga kidney. Thank you and until next video.